Right? So, explain ko yung stage 1 at basis namin. So, yung rainwater, kinakonect ko na siya sa downspout. So, lahat ng rainwater, pupunta doon. At dun sa downspout na yun, may screen doon. So, yung screen na yun, para dun sa hindi makasama yung mga dahon, papunta dito sa container na to. So, itong container na to, ito yung parang isisilbing holding area or yung testing area. So, sa testing area, naglagay kami ng dalawang test. Yung test na dalawa is, yung una is yung pH sensor. Ito yung pH sensor. So, ginagamit namin to para malaman kung acidic or masyadong basic yung water. Yung range na tinatanggap ng system natin dun sa pH is 6.0 to 8.5. So, yung another na sensor na nilagay namin is itong conductivity sensor. So, yung conductivity sensor, tinetest niya kung masyadong turbid yung water or masyadong madaming particles na doon or in dirt. Tapos, kadalasan nangyayari na masyadong madaming dumi yung tubig or yung rainwater dun sa first flush. Sobrang ulan. Kasi nasasama dun yung mga alikabok or yung mga dumi dun sa bubok. So, ang range nung sa conductivity sensor namin is pag less than or equal to 150. So, pag okay or pag pumasa yung rainwater dun sa dalawang test, pupunta siya dito or may dalawa kaming solenoid valve. So, itong solenoid valve na to, ginagamit siya or gumagana siya pag madumi yung tubig or may bumagsak dun sa test na ginawa namin, tatapon siya dito. So, pag pasado naman siya dun sa test na, dun sa dalawang test, magpo-proceed yung rainwater or magbubukas ng isang valve na to, papunta dito sa dalawang container na to. So, itong container na to, ito yung para storage ng harvest na rainwater. At dinagdag din namin yung sa manual valve. So, in case na there's a power shortage or walang araw, so magagamit pa din system para makapag-harvest gamit ng manual valve. So, next is sa baba. So, yung next stage is dito. So, yung mga qualified waters, it's either mapupunta siya dito sa tubong to for non-potable uses, tapos dun sa hose na yon for the filtration process. So, bali sa filtration process, makakita tayo dito ngayon ng ceramic filters. Dito sa part na to, bumabagal yung pag-flow ng water. Why? Because yung ceramic filter, maliliit lang yung butas niya. So, in microns yun. So, ano bang ginagawa ng ceramic filter? Yung ceramic filter, sila yung nag-filter ng large particles ng mga microbes and other contaminants such as E. coli and Salmonella. Pinifilter din nila yung harmful bacteria such as protozoan cyst, Giardia, and Cryptosporidium. So, originally, isa lang yung ceramic filter dito. Nagdagdag kami ng isa pa, pinaralan namin para mas mapabilis yung flow rate. And another one, kung mapapansin natin, meron pa tayong manual valve dito. Bakit? Para makontrol natin yung tubig in case na kailangan natin linisin itong mga filters na to. Kasi sabi, sa maintenance ito, every 6 months dapat nililinis siya. So, kung nilinisin na natin, kailangan natin kontrolin yung tubig, stop muna, and then we can clean the filters na. Next, saan ito pupunta? Yung mga filtered water, pupunta siya dito sa drum na to. Naglagay kami sa drum na yan ng float para automatic na mag-i-stop yung pagpasok ng tubig para maiwasan natin yung pag-apaw. So, yun. Next naman is yung next stage sa baba, kung saan dadan pa siya ng more filters pa. Ito yung tubo namin para sa non-potable use. Yung tubig nito, galing to dun sa second and third drum sa third floor. Tapos, ito siya. Ito yung gripo niya. Yan. Tapos, dito naman yung para sa potable use namin na tubig. Mula dun sa mga na-filtered na water sa second floor, bababa yung tubig dito para dumaan sa other filters. Ito yung mga filter pa namin iba. Una, yung carbon filter.
Tapos, ito yung odor and taste filter bago siya pumasok dito sa UV chamber. Dito sa loob ng UV chamber, nandito yung UV light. Yung UV light yung nagpapatay dun sa germs, bacteria, and other microorganisms na hindi pa napatay sa ceramic filtration. Naglagay kami ng LDR dito para ma-check kung naka-on yung UV light. Tapos, may switch din kami na nilagay dito para pag gagamitin, tsaka lang i-on yung UV light. Tapos, ito yung UV indicator para malaman kung naka-open siya. Tapos, dito naglalabas yung malinis na tubig.